Wala raw alam ang hepe ng Bureau of Corrections na si retired General Franklin Bukayo tungkol sa mga maluhong gamit na ipinasok sa maximum security compound ng New Bilibid Prisons. Pero hindi kumbinsido rito ang ilang mambabatas. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi. Jessica, dekada-dekadang problema umano ang sinusubukan ngayong ayusin ng Bureau of Corrections para mawala na ang halos na-institutionalized ng mga maling paraan sa National Bilibid Prison, partikular na sa maximum security compound. Ang trabahong ito, hindi raw madali. Paano ko sasabihin? Kumpleto sa musical instruments, may entablado at flat screen TV pa. Ito ang kubol ng convicted robbery gang leader na si Herbert Colanco sa loob ng maximum security compound ng New Bilibid Prison. Sinimulan ng baklasin ang kubol. October 30, 2013, sumulat si Colanco sa noong nakaupong superintendent ng Bilibid na si Venancio Tesoro. Humingi ng permiso si Colanco na ipasok ang mga construction material para raw sa renovation ng Inmates Coordination Council and Action Center. Pero ayon sa source ng GMA News, ang mga materyales ay para raw talaga sa kubol ni Colanco na may recording studio. Noong panahong yun, si retired General Franklin Bukayo na ang hepe ng Bureau of Corrections. Pero ayon kay Bukayo, wala siyang alam. Wala raw anumang request na dumaan sa kanya para sa pagpapatayo ng recording studio. Hindi naman akong director ng NBP. Ako'y director ng Bureau of Correction. Nandito tayo. Ang NBP ay isa lang sa mga kolonya. 7 pa yan sinusupervisean ko. Isa pa lang ito Ang mas nakakalam daw kung paano nakakapasok ang mga kontrabando sa Bilibid ay ang pumalit kay Tesoro bilang superintendent na si Fajardo Lansangan noong January 2014 at si Roberto Rabo na pumalit naman kay Lansangan bilang superintendent mula June 2014 hanggang ngayon. Well, kung meron silang pinirmahan na mga appliances, inauthorize na pumasok doon which are contrary to the manual, kailangan managot sila doon. Bigla rin ako. Una-una, kinalaman sa pagpasok ng sex doll doon, saka jacuzzi. Bukod sa pag-record ng music video, nakapag-concert pa sa loob ng Bilibid si Colanco. Pero hindi raw matandaan ni Bukayo kung sino ang nagbigay ng permiso para sa concert. Nagulat na lang daw siyang malaman na isa siya sa mga pinasalamatan ni Colanco sa kanyang album. Tila hindi naman kumbinsido rito ang ilang mambabatas. Hindi po pwede sabihin ng head ng Bureau of Corrections na, hindi ko alam yan. No, hindi mo alam. You're either lying or you're incredibly incompetent. And in either case, you should go. Giit ni Bukayo, seryoso naman sila sa pagpapatupad ng reforma sa Bilibid. Pero hindi raw ito madali. Aminado si Bukayo, mailang lugar sa maximum security compound na ilang taon ang hindi napapasok ng mga tauhan ng Bilibid. Kung si Bukayo ang tatanungin, hindi naman daw masama ang mga kubol, lalo pat overpopulated na ang Bilibid. Yung itsura nito ay talagang pasilyo or maze of nets of passage na kung saan na nag-lead. Kaya ito, kung pupuntahan mo at hindi mo kabisado, first time ka lang pupunta doon, maliligaw ka. Dahil sanga-sanga na ang mga kubol, hindi na ito regular na naiikot ng mga jail guard, kaya may mga umaabuso. Ayon kay Gang Badoy na nagtuturo sa loob ng Bilibid, kaya umiiral umano ang palakasan sa loob ng NBP ay dahil na rin daw sa kawalan ng suporta ng gobyerno sa pagpapatayo ng mga pasilidad para sa mga preso. Yung punot dulo nito is sobrang kulang yung resources natin to run a real rehabilitation at prison. So, yung kung ako yung warden, tas may mayaman na inmate, tas sinabi niya, magdodonate ako para mag-improve yung hospital natin inside, kukunin ko yun. Jessica, nakausap natin itong si Director Bukayo kanina at hindi nga niya tinago yung kanyang pagkadismaya na sa kabila ng kanilang unprecedented na accomplishment sa pag-raid sa mga kubol sa loob ng maximum security compound ng NBP o New Bilibid Prison, itila hindi raw ito na-appreciate ng mga tao. Ayon kay Bukayo, wala nang siya umupo sa Bureau of Corrections Marso noong nakarang taon ay sinimulan na nila yung napakahirap na trabahong i-reverse yung dekada-dekada ng maling pamamalakad sa NBP. At isang culmination daw nito ay yung raid na isinagawa noong Lunes. At sa dami pa daw ng kubol sa loob nitong maximum security compound ng NBP, ay marami pa raw silang trabahong gagawin. Jessica? Alam mo, napaka-komplikado nga nitong problemang ito at napakahirap lutasin. Pero sino ba kasi may kagagawan, di ba? Kung para umabot sa ganito kalala itong problemang ito, sino ba ang dapat managot?
Jessica, ang pinapaliwanag sa atin itong si Director Bukayo ay talagang napakatagal na raw na nakagawian itong ganitong estilo sa NBP. Very unique nga daw yung sitwasyon ng NBP dahil para lang malagay sa konteksto, Jessica, nagsimula yung konsepto ng kubol nung dumami na yung populasyon ng maximum security compound. Dahil wala namang improvements sa facilities, sinimula ng payagan yung mga individual prisoners na magtayungan ng sarili nila ng kwarta sa loob ng mga gusali. Kaya ang isang cell na dati nakapag-accommodate ng 30, nagkakasya na yung 300 dahil sa mga kubol. At sa pagdaan ng panahon, ang mga kubol na ito dumami ng dumami hanggang nagmistulang ang maze yung mga major buildings ng maximum security compound dahil sa loob ng gusali, may naipatayo ng mga maliliit pang mga gusali. Ito raw ang adjustment na pinayagan ng pamunuan noon ng NBP dahil nga hindi naman nabibigyan ng pondo yung ahensya para maipaayos yung pasibilidad, yung kanilang pasilidad. At habang tumatagal, may mga mayamang mga preso na nakakita ng oportunidad na gumawa ng customized nilang kubol. Kakuntsaba yung ilang taon ng NBP at yung mga gang na nasa loob nito. At ito na nga yung resulta, ito mga kubol nating nakita ngayon, Jessica. Ito nga yung pinupuntos din ni Gang Badoy. Si Gang Badoy po ay isang pribadong individual na nagko-conduct ng classes, parang out of, parang advocacy niya ho yan, doon sa loob ng Munti para matulungan yung mga preso doon ng ilang kaalaman at skills, nagtuturo yung grupo ni Gang dyan. Ngayon, kaya alam na alam ho nila yung problema dyan. Ito rin, pareho sila ng sinasabi ng mga otoridad, kasi napabayaan o hindi nabigyan ng enough resources itong preso hanggang sa naging, bahagi na siguro ng kultura na parang, sige, ito mayamang preso, bibigyan na lang kita ng pera, ikaw official ka ng preso para madagdagan yung kulang na binibigay ng gobyerno para sana sa facility. So, in the end, Rafi, problema rin. Walang dapat palang ibang sisihin dito. Hindi mo naman pwedeng sisihin yung mga preso, mga preso yun Siyempre, gagawa ng paraan yun. Sino ba kasi ang namumuno dyan? Yung mga namumuno, gobyerno, ang may kasalanan din nito. Yun na nga, Jessica, at napakarami na nga raw nilang kinailangang gawing adjustment. At yun nga, kumbaga wala sa regulation yung ganito dahil pagpasok mo sa maximum security compound, kahit sa anumang maximum security compound sa alinmang panig ng mundo, ang mapipicture mo dapat dito ay talagang nakalagay sila sa mga rehas na mga selda. At may mga oras sa mga ito para makalabas, makakain at may mga field works, kumbaga may mga gagawin silang mga exercises, yung mga ganun. Pero pagdating mo dito sa may NBP Maximum Security Compound dito sa atin, pagpasok mo sa loob ng NBP, pwede makagala yung mga preso sa 9 hectare na facility ito. At walang mga rehas na nagre-restrict sa kanila, kundi nasa loob lamang sila nitong, kumbaga, township ng matatawag dito sa NBP. So talagang yung mga gang na yung nagko-control dun sa mga individual na mga kubol. Kaya naman hindi nakapagtataka ayon kay Bukayo na may mga area dito na taon nang hindi napapasok ng mismong mga tauhan ng NBP, Jessica. Okay, ilagay lang natin sa tamang konteksto, Rafi, kasi ang Bureau of Corrections, nasa ilalim yan ng Department of Justice, di ba? Ang Department of Justice, si Secretary De Lima ngayon, to her credit, kaya nabuking itong mga ganitong bagay, pero let's call a spade a spade. DOJ din ang may responsibilidad sa ating Bureau of Corrections at sa ating mga bilangguan. Di ba, lumalabas, sino ba ang may kasalanan pala? Yun na nga, Jessica, ang sinasabi naman itong si Bukayo nung ipaliwanag ito kanina ay talaga nagkapatong-patong na yung mga problema at hindi lang magagawa daw ng 1 taon o 2 taon yung pag-correct at pag-reverse diyan sa mga maling gawain na yan na talagang na-institutionalize na sa sistema nitong NBP. Katulad nga nung sinasabi natin na wala na mga rehas dito. Very unique yan at hindi yan dapat mangyari sa isang maximum security na jail facility. Pero dito sa atin, kailangan gawin yon dahil yung 4,500 na maximum capacity lamang nitong NBP ay nalagpasan na, 14,000 na yung nandyan sa loob. So saan mo ilalagay yung mga ito? Kaya nagkaroon ng mga kubol. Pero yun nga, nagkaroon na ng pag-abuso rito at milyong piso yung ibinabayad, posibleng ibinabayad dito mga preso para makagawa ng mga magagandang kubol na ito. At dahil nga hindi na-check ng mga opisyal yung mga loob ng mga kubol na ito, marami na sila mga illegal na gawain na nagagawa dito. At ayon nga mismo kay Secretary De Lima, yung dating hindi naman mga drug-related yung mga kaso
ay napasok na yung droga bilang business sa loob ng NBP. Kumbaga dito na nila nidiscover yung bago nilang racket sa loob ng NBP. So talagang naging masama pa, imbis na makorek yung kanilang mga dating kasalanan, naging masama pa. So ito ngayon yung kailangan daw i-correct at talagang overhaul kumbaga yung buong sistema dahil malaking bahagi ng mga illegal na nangyayari dito ay nagagaling sa droga na malaki yung perang ipinapasok, Jessica. Kapabayaan ito ng mga namamahala. Kaya hindi na sila dapat ding magtaka kung bakit ganito na pala yung problema. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.